Sana siyang isama ni Janus, pero tumanggi ang grupo dahil kulang na ang pagkain at baka pabagalin lang niya sila. Kalaunan, nakakita ang mga lalaki ng isang hayop na naipit sa putik at hinuli nila ito para gawing hapunan. Ngunit may napansin si Andres at iniwan niya sandali ang grupo. Pagsapit ng gabi, bumalik siya kasama si Irina at pinayagan na siyang sumama sa kanila sa paglalakbay. Kinabukasan, nakagawa sila ng kaunting sabon mula sa ilang bagay at sa wakas ay nahugasan nila ang kanilang mga damit. Nag-ahit din sila kahit tumanggi si Vaca sa tulong at ginawa niya ito mag-isa. Makalipas ang ilang panahon, nadiskubre nila na may bahagi ng lawa na nagyelo. Mukhang manipis at marupok ang yelo, pero tumakbo pa rin si Irina rito at nakatawid sa kabila. Dahil dito, naengganyo ang mga lalaki na sumunod sa kanya. Nadulas at natumba sila ng ilang beses, pero nakatawid din sila ng ligtas, kaya nakapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakbay sa kagubatan, tinanong ni Smith si Irina tungkol sa kanyang nakaraan at sinabi nitong pinatay raw ng mga sundalong Ruso ang kanyang mga magulang. Ngunit napansin ni Smith ang ilang hindi tugma sa kanyang kwento at napagtanto niyang nagsisinungaling siya. Ang totoo, siya ay mula sa teritoryo ng Jerome. Pinalampas muna iyon ni Smith, pero pinangako ni Irina na hindi na siya magsisinungaling muli. Makalipas ang ilang oras, nakakita sila ng isang bayan sa malayo at naisip nilang pumasok ng palihim para makakuha ng pagkain. Ngunit napagpasyahan nilang delikado iyon dahil baka makilala sila, kaya ikot na lang sila at dadaan sa kagubatan. Pagsapit ng gabi, napansin ng grupo na nawawala si Vaca at inisip nilang baka ipinagkanulo sila. Sa sandaling iyon, bumalik si Vaca at galit na sinugod siya ni Smith para pagalitan. Inilabas ni Vaca ang laman ng kanyang bag at ipinakita ang maraming patay na hayop at inamin niyang napilitan siyang pumatay ng isang aso, pero ipinaalala niya sa lahat na ito lang ang paraan para mabuhay sila. Naglabas din siya ng isang bote ng alak na ninakaw niya at sinabing kaarawan niya iyon. Habang kumakain, kumanta si Vaca ng isang tradisyonal na awiting bayan at sumabay si Irina, kaya napagtanto niyang namuhay rin ito sa lansangan tulad niya. Ngayon, nalaman na ng lahat na nagsinungaling siya, kaya ibinahagi niya ang totoong kwento. Ang kanyang mga magulang ay mga pulis na komunista na piniling manirahan sa Moscow para magtrabaho para sa revolusyon. Inaresto sila noong 1937 sa paratang na espiya, at ang kanilang mga anak ay ipinadala sa isang ampunan. Nang mamatay ang kapatid ni Irina, nagpasya siyang tumakas. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at hinaras sila ng mga lamok, kaya namaga at nag-iba ang itsura ng kanilang mga mukha dahil sa dami ng kagat. Nang may makita silang ilang lokal na dumaan, napansin nilang hindi sinusundan ng mga lamok ang mga ito. Kailangan nilang manatiling nakatago para maiwasang mahuli, pero nagpasya si Zora na lumabas at tanungin ang isang lalaki kung ano ang kanyang sikreto. Binigyan siya ng lalaki ng isang kwintas na nagpapalaya sa mga lamok, at mula noon ay nakapagpatuloy na ang grupo sa kanilang paglalakbay ng mas payapa. Lumipas pa ang mga araw at nakipagkwentuhan si Irina sa lahat para malaman ang kanilang mga istorya. Si Andres ay isang pari, si Tomosh ay isang pastry chef na gustong maging artista, si Zoran ay isang accountant na inaresto dahil sa pagkuha ng litrato ng Kremlin, at si Smith ay isang inhinyero na lumipat sa Russia dahil sa depresyon. Nabaril ang kanyang anak noong siya ay inaaresto. Sa susunod nilang pahinga, inalagaan ni Irina ang mga sugat sa paa ni Smith gamit ang piraso ng telang pinunit niya mula sa kanyang palda. Sa kalaunan, narating nila ang mga riles ng tren at ipinaliwanag ni Janus na ang hangganan ay nasa kabila, humigit kumulang 4 na araw ang layo. Maraming magsasaka at gwardiya sa lugar, kaya kailangan nilang tumawid pagkatapos ng dilim. Habang naghihintay, patuloy na tinititigan ni Vaca ang kanyang krus. Tinukso siya ni Zoran dahil sa tatoon niya ni Stalin at sinunggaban siya ni Vaca, kaya kinailangan silang paghiwalayin ng iba bago pa lumala ang gulo. Makalipas ang ilang oras, masaya ang grupo na sa wakas ay nakatawid na sila sa hangganan papuntang Mongolia. Ngunit tapat si Vaca kay Stalin, kaya nagpasya siyang manatili sa Russia. Nagkamay sila ni Janus at nagbati ng good luck sa isa't isa bago sila naghiwalay ng landas. Magaan ang pakiramdam ng grupo habang naglalakad sila sa disyerto patungo sa kabisera. Ngunit muli silang nanlumo nang makita nila ang isang karatula na nagsasabing ang Mongolia ay nasa ilalim na ng kontrol ng mga komunista.
Nanatili sila sa disyerto sa halip na pumasok sa lungsod at kalaunan ay nakakita sila ng isang templong Budista. Dahil inisip nilang maaaring neutral ang mga monghe, pumasok ang grupo, ngunit natuklasan nilang wasak na ang lugar. Matapos makakita ng ilang bungo na nakabaon sa lupa, ibinahagi ni Andres na ganoon din ang nangyari sa Russia. Binabaril o inaaresto ang mga pari at ipinagbawal ang relihiyon. Ang simbahan ni Andres ay winasak din ng ganito at nang matagpuan niya iyon, napatay niya sa galit ang isang napakabatang gwardiya. Pinag-usapan ng grupo kung ano ang gagawin at nagpasya silang kailangang tumawid ng China para makarating sa India. Sa mga sumunod na linggo, patuloy silang naglakad sa disyerto sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Isang araw, bigla silang napalibutan ng mga mangangabayo, kaya nagpanggap ang grupo ng mga Amerikanong peregrino na papunta sa Tibet. Sa kabutihang palad, naniwala ang mga mangangabayo at umalis. Ilang sandali pa, natagpuan sila ng isang batang mangangabayo na ipinadala ng iba upang bigyan sila ng sisidla ng tubig. Patuloy na lumipas ang mga araw at gumamit ang grupo ng mga sanga at piraso ng tela para protektahan ang kanilang mga ulo at paa mula sa araw. Kinailangan din nilang magtipid ng husto sa tubig, ngunit naubos pa rin ito. Akala ni Smith ay may nakikita siyang mga puno sa malayo, ngunit ipinaliwanag ni Janus na iyon ay mirahe lamang at gusto niyang magpatuloy sila patimog. Nang mataranta si Smith, agad siyang pinakalma ng iba at nagpasya silang sundin siya. Pagkatapos maglakad ng sandali, nakita nila ang isang ibon na lumilipad sa itaas nila, na nagpatunay na hindi lang sila nag-iimagine. Natuwa ang grupo at tumakbo ng buong bilis hanggang sa makakita sila ng isang balon. Uminom sila ng maraming tubig at doon nagkampo para sa gabi. Kinaumagahan, pinuno nila ng tubig ang lahat ng bote at palayok na kaya nila at nagpatuloy ulit sa paglalakad patimog. Makalipas ang ilang araw, nataranta ang grupo nang makasalubong nila ang isang bagyong buhangin. Tumakbo sila sa pinakamalapit na burol ng buhangin at sumilong hanggat makakaya habang dumadaan ang bagyo. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila, ngunit nawala ang lahat ng kanilang tubig at sina Irina at Tomas ay nagkasakit ng husto. Gusto ni Smith na bumalik sa balon, ngunit sa palagay ni Janus ay imposibleng mahanap iyon sa isang lugar na walang malinaw na palatandaan. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, nagsimulang sumipsip ng mga bato ang mga lalaki para mabawasan ang uhaw. Biglang bumagsak si Irina at napansin ng mga lalaki na namamaga ang kanyang mga binti. Sinabi niyang siya ay nagiging pabigat lamang, ngunit tumanggi ang iba na iwan siya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at di nagtagal ay muling bumagsak si Irina, ngunit tumanggi pa rin siyang magpahinga. Nagpasya si Andres na buhatin siya. Makalipas ang ilang oras, nakiusap si Irina kay Andres na ibaba na siya. Tiningnan niya ang lahat sa huling pagkakataon bago siya tuluyang pumanaw. Inilibing siya ng mga lalaki sa buhangin at nagdasal para sa kanya bago sila nagpatuloy sa paglalakbay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalala ang mga sugat sa kanilang mga paa. Sinubukan ni Tomas na panatilihing magaan ang loob ng grupo sa pamamagitan ng pagguhit ng mga larawan ng bawat isa at gumawa siya ng isang napakagandang larawan ng ngiti ni Irina. Ito ang huli niyang likha bago siya rin pumanaw at binigyan din siya ng kaparehong paglilibing. Makalipas ang ilang araw, may nakita si Janus na mga burol sa malayo at sinabi niyang dapat silang pumunta roon para maghanap ng tubig. Masyado nang pagod si Smith para gumalaw at sinabi sa kanila na iwan na siya. Ipinadala ni Janus sina Zoran at Andres sa unahan habang nanatili siya kay Smith na bumagsak na sa pagod. Pagsapit ng gabi, nagawa ni Janus na hilahin si Smith papunta sa kampo ng kanilang mga kaibigan. Sa kasamaang palad, wala silang natagpuang tubig. Kinaumagahan, nagising si Zora nang maramdaman niya ang may ahas na gumagapang sa pagitan ng kanyang mga paa. Sinundan niya ito hanggang sa makita niya ang isang maliit na tipak ng tubig. Humiga ang mga lalaki at uminom mula roon at nagbuhos din sila ng kaunti sa bibig ni Smith dahil hindi na siya makagalaw. Pagkatapos, pinatay nila ang ahas at niluto ito para sa tanghalian. Habang kumakain, nabunot ang isang ngipin ni Andres. Nang gabing iyon, sinabi ni Smith kay Janus na dapat na siyang iwan at na ito raw ang kanyang parusa sa nangyari sa kanyang anak. Ngunit tumanggi si Janus na iwan siya at ibinahagi ang pag-asa niyang muling makita ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Smith para magpatuloy at sinuwerte ang grupo na makahanap ng isang ilog.
Dahil dito, nakabawi sila ng lakas para magtungo sa mga burol at kalaunan ay natawid nila ang Great Wall of China patungo sa Himalayas. Sa mga bundok na ito na nababalutan ng nyebe, nakakita sila ng isang maliit na monumento na nagmamarka sa Tibet. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan sila ng isang monghe na nagkumpirmang malapit na ang India at dinala sila sa kanyang monasteryo ng Budismo. Sa wakas, muli silang nakakain ang totoong pagkain habang sinasabi ng pinuno ng mga monghe na mas mabuting maghintay sila hanggang tagsibol bago pumunta sa India dahil maaaring ikamatay nila ang isang snowstorm. Bago matulog, sinabi ni Janus na dapat na silang umalis agad, ngunit sumang-ayon ang iba sa monghe at gustong maghintay. Pagkatapos, ibinahagi nila kung ano ang plano nila sa hinaharap. Gustong sumama ni Andres sa laban-laban sa Germany at Russia. Gusto ni Zora na dalhin ang mga larawan ni Tomas sa isang pahayagan at si Janus naman ay hindi na makakabalik sa Poland kaya magpapatuloy na lang siya sa paglalakbay. Gusto ni Smith na umuwi kaya pupunta siya sa Timog Kanlurang China kung saan tutulungan siya ng isa sa mga kakilala ng monghe na makabalik sa Amerika. Kinaumagahan, nagpasya si Janus na umalis mag-isa. Nang mapansin ni Zoran at Andres, nagpaalam sila kay Smith at sinundan ang kanilang kaibigan. Makalipas ang ilang panahon, sa wakas ay nakarating ang tatlo sa India at mainit silang tinanggap ng mga lokal na agad nag-alok ng tulong. Sa sumunod na 50 taon, patuloy na naglakbay si Janus sa iba't ibang panig ng mundo. Noong 1989, sa wakas ay naging malaya ang Poland. Natagpuan ni Janus ang kanyang dating tahanan at binuksan ang pinto gamit ang isang nakatagong susi. Sa loob, masaya niyang natagpuan ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood ka pa ng mas maraming ganitong videos. Salamat sa panonood!